So, eto ang next. Di ba hinahanap natin? Marami po naghahanap kay Liza Marcos ngayon dahil nga po sa napapanood natin kay Maharlika noong, kailan ba yun? Basta mga ilang araw, nag-live itong si Maharlika. No? Ni-reveal po niya kung nasaan si First Lady. So, ang sabi ni Maharlika ay na-detain daw di umano ito. So, maraming hindi naniwala, marami ding meron, maraming yung iba nagdududa, baka hindi totoo, hindi sure kung totoo ba ang isiniwalat kay Maharlika. Pero para sa akin, kung ano man yung isiniwalat ni Maharlika, ay naniniwala ako. Dahil proven naman talaga na totoo po yung kanyang mga isiniwalat. Tulad nung isang 14 years old na Chinese na naputulan ng daliri, o siya yung unang nagbalita noon. Tapos after 2 days, ayun, binalita na sa mga bias media na yun, may isang Chinese na kinidnap at pinutulan ng daliri. So yun, di ba? So isa yun sa pagpapatunay na si Maharlika ay hindi fake news. So ngayon guys, may lumantad na isang lalaki na taga LA din. At itong si Liza daw ay pinag-uusapan daw ng Filipino community doon. Dahil marami nakakaalam ng mga Pilipino na si Liza ay na-detain. Yun. So, hindi lang po ito ang isa lumabas. May isa ring Amerikano ang nagsabi na itong si Liza Marcos ay na-detain nga daw. So, eto, pakinggan natin ang isiniwalat ni Dean Chase. Tama ba yung pronounce sa kanyang apelyido? Dean Chase. Ano ito siya? Ito ba yung Facebook niya? So, pakinggan natin guys. Ang kanyang isisiwalat. Eto, pakinggan natin. Wait. So, kung tupuyo mo sa Los Angeles... Nangyari? Wait lang guys. Pakinggan natin So, kung tupuyo mo sa Los Angeles, kibaw mo asa nila kita, no? So, this is Beverly Hills. I'm in Beverly Hills right now. Kibaw mo nga nung nagkagidlay, nagkagubot-gubot na karoon ng mga Marcoses. Kaya nakita po mga ni Liza, karoon wala siya gipalupad, wala siya gipapag-building. Wait, i-translate ko lang muna kasi may mga Tagalog pa lang nanonood dito. Okay, ulit natin. Wait. I'm in Beverly Hills right now. So, nasa Beverly Hills daw siya ngayon. Kibaw mo nga nung nagkagidlay, nagkagubot-gubot na karoon ng mga Marcoses. Alam nyo ba kung bakit nagkakagulo ngayon ang mga Marcoses? Kaya nakita po mga ni Liza, karoon wala siya gipalupad, wala siya gipapanguli sa Pilipinas. Kasi ang nangyari kasi ngayon, kung bakit hindi pinauwi sa Pilipinas, yun yung si Liza Marcos. Building ako nakita karon, I'm not going to show it, but it is where Liza Marcos o katong tagiya Sara Stanska stay dito sa Los Angeles, sa Beverly Hills. So pag nakita po magunan ni God, kay si Liza o kining lalaki nga tagiya sa kanang di na pa i-mention na nga. Ang nangyari daw, si Liza at saka yung CEO ng Rustan, hindi lang daw niya i-mention yung name. Tagiya Sara Stans. Na-overdose. Tagiya? May-ari pala. Na-overdose daw kasi itong may-ari daw ng Rustan ay hindi naman daw ito gumagamit talaga ng droga, kaya na-overdose. Gas. Nga karon na-overdose sa drogas. Ang foul play magulang ninahitabo kay gireport nila 7 hours na late. So tugma sa kwento ni Maharlika, na namatay daw ito, hinintay pa ng 7 hours bago nila ito ni-report. Nga nung kinanglan man sila mag-uwad 7 hours later, before nila gireport nga namatay na dito ng kahingan. So, uli na nila karon, ginbestigahan sila. Uuwiin daw sana sila, kaso inimbestigahan sila. La First Lady sila. Sinong kasama niya? Si Tamba? Or si Cheese? Di ba? Di man niya matuba. Tinanong daw kung bakit, anong dahilan kung bakit namatay. So, hindi raw makasagot itong si First Lady. Kinanglan ba sila itas o ganang if they were under the influence of drugs? So, kailangan pala silang i-test pala kung gumagamit ba sila ng drugs. Nakaroon nagkagidlay na sila. Ano bang sa Tagalog kagidlay, guys? Kagidlay. Ang kagidlay kasi, yan siguro, kagidlay. Lusyang yun Ano ba ito? Ang hirap. Kagidlay, lusyang. So, ibig siguro sabihin niya, kaya ngayon nagkakagulo sila. In short, sa Bisaya, nakagidlay.
So sa paniog yun natin karon sa Tibok, Los Angeles, especially So ang sabi niya, bali-balita daw ngayon sa Los Angeles, especially sa Filipino community. kind of Filipino community here in the Beverly Hills area. Mm. I just live a couple of blocks away from where it happened. So, napaniog siya. So, muna karon gapa na ninyo mga Marcoses, mga putang ina kamo. Sabi niya, so ngayon, karman nyo na yan, mga Marcoses, mga PI kayo. Yun po ang sabi niya. Ha? Dili mo makauli. Tuwang-tuwa siya, Sabi niya, hindi na kayo makauwi. Sabay tawa. Ayan po yung video niya, Ayan siya, Hindi na kayo makauwi, sabi niya. Tungod kay puros mo mga adik. Hindi na kayo makauwi dahil mga adik kayong lahat. Shabu pa more. Shabu pa more. Hindi shabu, coke. Ano ba naman yan? Drogas pa more. Drogas pa more. Muna, may chintapos pa more. Gapa na ninyo mga putang. Grabe naman. Karmanan nyo yan. Mga PI kayo. Yung po sabi niya. Ayan di ba? Ina mo, karon sa sleeper kay ko hindi siya kauli. Detained. Tuwang-tuwa ako kasi hindi na siya makakauwi. Detained. Detained, guys. Detained si Lisa Marcos. Drug users, mga gago. Drug users, mga gago. Di ba? Yan pala talaga ang dahilan, guys, kung bakit tahimik ngayon si First Lady hindi nagpapakita. So, binabalita nila na fake news daw ito. Sana man lang mag-live or mag-press con, patunayan nila na hindi totoo itong isiniwalat ni Maharlika at itong si Sir Dean Chase. I-correct nyo lang ako kung baka mali itong ano ko. Ito yung name niya sa Facebook. Ayan po. Yan. Puntahan nyo ang kanyang Facebook, guys. Panuorin nyo ito at umabot na po ito sa 2.8 million views. Malapit na po mag 3 million. So, ibig sabihin, marami nakakapanood nito. Diba? So, nasaan nga ba talaga itong si First Lady? Uulitin ko, sabi ni Attorney Claire, sabi niya ay fake news daw po yung mga balit-balita ngayon na na-detain itong si First Lady. Dapat patunayan nila na fake news talaga ito. Magpa-press con, mag-live, at mag-explain. Sabihin na hindi totoo, kaso wala Wala kang makikita kahit anino man lang ni First Lady. Nag-utos lang po siya ng mga bias media na ibalita, pati rin si Attorney Claire, inutusan niya na ibalita na fake news. Pero sana man lang mag-live siya, sana ang magsasalita, hindi yung mag-utos. Diba? Mas lalo siyang pagdududahan ng mga tao. Na baka nga totoo na nga na-detain siya kasi hindi siya nagpa-press con. Diba? Karamihan pag makakarinig sila ng mga fake news, magpa-press con kaagad yan at mag-explain, lalo na ito, na hindi basta-basta itong balita na ito. Masilan itong balitang ito. Biruin mo, na-detain dahil sa drugs. Sangkot sa drugs at sangkot din sa pagkamatay nung may-ari ng anak ng may-ari ng Rustan. Di ba? Dapat nagpa-press ko na siya. Patunayan na talagang hindi totoo itong mga balitang ito. Di ba? Kung totoo man ito, well, tama nga yung sinabi ni VP Sara na ang gaba, dili, magsaba. Di ba? Ang sabi nila, kaya daw, itong strategy nila ngayon na si Tatay Digong ay ginugulo nila, hinuli nila, dinala sa Netherlands para ma-divert yung atensyon sa kay Tatay Digong at matabunan itong isyung ito na itong si First Lady ay na-detain. Diba? Pero by the way guys, kahit nagkahagulo tayo ngayon dahil kay Tatay Digong, ay syempre hindi pa rin natin nakakalimutan yung issue sa BICAM at PhilHealth, di ba? Kaya pinapasagot nga sila Ngayong April 1 or 2, ba yun? Kailangan lang sumagot, mag-explain sa Supreme Court. Di ba? Mag-ready ka na. Mag-ready ka na. Steya Kimbo. Di ba? So, yun lang po muna, guys. At salamat po sa panonood. Ayan po yung Facebook page niya. Puntahan nyo po para maniwala. Kaya alam nyo, kung hindi to totoo,
Kung hindi to totoong binabalita niya, dapat hindi siya papakita ng mukha. Kasi anytime pwede siyang kasuhan ito. Ito, nagsasalita siya. Wala siyang takot magsalita kasi alam niya na totoo na itong si Lisa Marcos ay na-detain. O diba? Ang gaba, dili magsaba.